Ang oras po natin, alas 9:09 ng umaga. Programang walang itatago, balitaang hindi paligoy-ligoy, kwentuhang walang preno, derechahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Senator JV Ejercito, Attorney Dodo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino at Edwin Eusebio. DZRH Executive Session. Good morning, Pilipinas! Ito po yung programang Executive Session. Live na live po kami at dahil Pasko na, nag-iintay po kami ng aming Christmas bonus. Meron ba? May Christmas bonus ba kami? Kayo pinapatugtog niyo yung Christmas bonus. Pag kami, wala kaming natanggap dito. Kakaproblema tayo. Ay, tayo, pakilala muna tayo. Ako po si Atty. Dodo Dulay. Kasama po natin ating mga sesyonista, walang iba. Congressman Jonathan De La Cruz, paring Edwin Eusebio at paring Pao Capino. Good morning, boys. Morning. Ito si Pa masyadong mainit. Hindi, kasi pag Hindi pa din yung inaano. itong kantang to every year, papadala sa akin ng mga empleyado ko to. I-release na daw yung Christmas bonus. Oo. Meron. May Christmas bonus tayo. 13-month pay meron. Basta dito po sa executive session, meron lang po kaming kataga dito na lagi namin ginagamit. Tama yun. Yung kataga natin na walang iba. Legacy ni Alvin Capino. Legacy ni Alvin Capino, ha? Those who forgot us in December, for the rest of the year, we will remember. Tandaan niyo po yan. Maliwanag yan. Para may halong pananakot, ano? At least maalala natin. Yun, timing na. Oras na para mag-umpisa tayo. Good morning. Maliwanag ha. Kailangan. Huwag kayo magkakamali. Oo, mahaba ang 2024. Marami kaming panahon. Lagi namin kayo maaalala. Maalala namin kayo, no? Baka Alam niyo na. Alam niyo na. May halo pang pananakot eh. Una sa lahat. Una sa lahat, boss. Siyempre tayo ay we give proper respect and accolade to the late Secretary of State Henry Kissinger. The ultimate diplomat. Oo nga. But hindi. 100 years old, 100 years old. Grabe, Talagang maraming ginagawa yan at worldwide ang kanyang recognition. Number one, siya yung doon sa Vietnam War. Siya nag-umpisa nun. Siya nag-work out nung peace. Siya nag-umpisa nun, kaya nagkagulo At sa saka Vietnam. yung sa ating kasama dito Oh, sa siyempre. si Sir Sa Reggie. field natin. Oo nga pala, nakikiramay po tayo sa amin Sa pong industriya kasama. din. No? Sa industriya. Si Reggie Reggie Espiritu. Reggie Espiritu ang Pero yun aming may special coverage para dun sa ni Reggie. Sa pamilya po ng aming kasama, si paring Reggie Espiritu. Nakikiramay. News editor and nakikiramay po kami. matinding broadcaster. Napakahirap ng ganito yung kasama natin, nawawalan tayo. Yes. Yung aking mentor, si Don Manolo. Yan. Isa pa yan. Don Manolo Fabis. Don Manolo Fabis. Mentor mo, ha? Mentor ni Edwin yan. Medyo mabigat. Hanggang si Ando, Ba't inalagaan. ano ka ba? Gano'n ka ba pinanganak? Medyo maedad na rin. Sigurado, mas matanda ka pa sa akin kasi kung mentor mo si Don Manolo Fabis. Sino ba si Don Manolo? Aba? Parang hindi ko pa na... Oo. Yun yung broadcaster na napakakinis ng muka. Oo, si Don Manolo pa. Sikat yun, boss. Hindi mo naabutan yun. Hindi ko naabutan yun. Hindi mo naabutan yun. At siyempre, ano pa rin, nagluluksa pa rin tayo sapagkat yung nangyari na hindi natin inaasahan, nangyari na. Nangyari na, no? Yung sinasabi, talagang totoo talaga yung katagang walang forever. Yes. Kaya yung mga, lakasan nyo loob nyo, mga katnyels, Yung ating... Hanggang Channel News Asia. yung Umabot social yung umabot balita. yun. Channel News Grabe. Asia. Umabot yun, nagluluksa yung mga tao. Ang sinasabi lang, yan ang sinasabi, Pao, yan ang sinasabi ko sa'yo.
lahat ng bagay may katapusan. Oo, lahat ng Kasi bagay diba, may katapusan. yung mga Oo. teleserye nila, dinadub din sa Yes. iba-ibang Ibang bansa. Ganon? So, Hindi, kilala naging, din sila. worldwide. Silang dalawa. Silang dalawa. At least sa Southeast Asia, no? At least sa Southeast Asia. Yan ba hindi palabas lang? Baka mamaya magkakabalikan Ito Oh, kung magsalita. Naman, chismoso ka Ito, talaga. iba to si Edwin. Showbiz kasi. Hindi, alam mo yung na, parang yung mga tao kasi nahati yung Nahati. sentimento ng mga Palabas tao. lang yan, no? sabing ganun. Dahil siyempre iba yung mensahe ni Catherine at iba rin yung mensahe Mensahe ni Daniel. ni DJ na medyo ko mas naniniwala ako kay Catherine. Yan. Kaya nagkakahati-hati. Hindi, pero kasi sila yung ultimate na doon sa generation nila. Di ba? Ay, ito yung talaga, yung ano ba to? Gen Z ba to? Gen Ano Z? bang gen? Halo Gen Z na ba to? yata. O Gen- millennial, Gen- pang millennial to, pang Hindi, millennial. across all generations kasi yan. Oo, dahil naging ideal sila. Ang tanong, may third party ba? Bah, Ito, ikaw, chismoso ka rin, ha? Alam mo, akala ko ba ikaw, mentor, akala ko ba mentor mo si Don Manolo, hindi nagaganyan si Don Manolo, ha? Oo nga. Alam mo, Wala siyang nako. ginaganyan, ha? alam mo ikaw. Ikaw, Edwin. Kasi meron... Kaya nagkaka-traffic sa kakachismis. Grabe traffic ngayon. Oh, grabe. Oo, grabe, kaya tama ka, talagang Katniel, hindi talaga pwedeng hindi pag-usapan ng Katniel. Oh, yeah. Hindi pwede. Yes, Yusek na nagsabi. Kasi- Yan ang number one topic. Oo. Katarungan. Yun nangyari na. Hindi ayaw maniwala ng mga tao. Ilang linggo na to na puro haka-haka. Puro chismis. Ay ngayon, confirm na ngayon. Actually, inaano lang yan confirm dahil na ngayon na si Nabasya at saka si Blight. Hindi. Hindi ba pala? Chismis. Ay, hindi pala. Chismis Wala pala. Hindi Ay, pala. Huwag muna nako. natin unahan. Hindi, ang nagpapakululan na matindi-tindi sa mga ganyan, yung mga natatalo sa basketball, eh. Ah. Oo. Gano'n? Kaya pinapakuluan nila. Sino ba nanalo? Basta sigurado yan, yung talo Talo Lasal. talaga. Talo Lasal. 30 sigurado points? tayo. Ano? Ilan? 30? Tinambakan. 97-67? Tinambakan ng Universidad Oo. Pilipinas. Universidad. Kaya masaya na naman asawa ko. Talo na naman yung eskwela ko. Grabe, ang galing din, Matindi, matindi. Tambak, tambak. Tambak. Grabe, di ba, hindi, ano pa naman yung mga Lasalista, iba kayo na ano? Hindi, Pero alam mo mga mangyayari dyan, yung mga Asian leagues na malalaki, Japanese, Korean, Taiwan, Oo. yung mga superstar natin na mga bata. Kinukuha agad nila yung mga Ganun, katulad kagaya si nung Abando, yung Oh. pinakasayang na siya rin sa bando. kinuha agad ng mga liga abroad. Tapos yung paborito ni Edwin, si Ravena. Talo, no? Talo. Kaya- Tambak, ano? Kailan susunod na, ano? Ngayon. Kailan susunod na? Ngayon. Ngayon Second ba? game. Second game ngayon. Second game ngayon. ngayon. Second Ayun. game ngayon. So, sana naman magkaroon ng, ano ba to? Best of 5 ba to? O best of 3 lang to? Best Ano of to? 3. Oh, yeah, Best of pag 3 lang to? UAAP. Ibig Pero alam sabihin, mo, Sec, Boss. parang Pawat, parang Edwin. Sana naman itong ating mga ganitong mga liga-liga, may ano sa grassroots sa probinsya. Kasi masyado naging Manila-centric eh. Nandito lahat yung mga, dinadala lahat yung mga magagaling sa probinsya. Dapat nagliliga din dun sa Naging mga... project kaya na yun sa network, kaya lang hindi binili, no? Hindi na, Hindi nag... Ang Sayang siguro eh. tama sinabi mo, no? dapat Kung Jonat, meron grassroots yung eh. pagdating ng mga issue sa sports. doon sa sports, ano, sana talaga may ibaba ito may sa baba. grassroots Bukas game 2. Bukas. siguro makita rin natin yung pagbaba ng grassroots ng iba't ibang klaseng sports. Yes. Hindi lang din Sa lahat, hindi lang basketball. basketball Ano? at lahat. Kasi may pagkakataon tayo na maging sikat din, magaling ano Ma-discover. sa ibang mga sports. Kamukha dati ngayon nga sinasabi natin kung Jonat yun sa softball. Kilala tayo dyan dati. Number one. Kaya nga Number natin one. talunin ng Japan noon eh. Oo. Japan ang number world champion noon eh, di ba? Football, kaya din natin yan, di ba? Sino yung athlete na kinuha sa isang African country or Caribbean? Parang fencing yata. O basta may isang athlete na kinuha. Marami sa Ni-naturalize sa chess nila. lang nga, meron na nakuha sa atin. yung grandmaster sa natin. fencing. Si eh. Wesley Ho. Oo. Wesley So. Yung kinuha ng Amerika, di ba? Hindi, nag-ano siya. Nagpalit siya ng citizenship. Oo, doon na siya. Kasi wala siyang support yung Yun sabi ang niya. Oo. Sa volleyball, si Jaja Santiago nagpalit pa ng
parang di ba na-naturalize din siya. Talagang aggressive ngayon yung ibang Asian countries kumuha ng mga athletes dito. Yung sa fencing natin, yun. sasama sa Paris Olympics. Hindi mo? Hindi Under na another atin, flag. di ba? Another flag. Another flag. Hindi kaya yan ang problema eh. Kapag dahil sa kakulangan siguro ng suporta doon sa grassroots, hindi na de-develop yung ibang klase natin ng mga sports. At saka yung magagaling natin, na ito likas talaga na magaling lang. Talento lang talaga. Alam mo, hindi mo masasabi na na train talaga dahil wala nga suporta pero nakita mo umusbong eh. So talagang talento talaga. Ito naman mga to kapag nakita naman ng ibang bansa to, siyempre, uso naman ngayon yung pinipirata mo yung magagaling na mga player. Lalo pag may, kunyari, dugo. Dugong... Itong mga national sports. Buti nga supportive yung mga private companies kay Alex Iala pag kung nagkataon. Private companies at saka pamilya nila. Pag nagkataon, aalis yan pamilya dito. nila Pero tsaka loyal din siya. Dati yung ating palarong pambansa, matindi eh. Hindi, yung ginagawa rin ngayon, kaya lang, yung National Sports Association, pagdating kasi after palaro, di parang full yun. Pagdating na sa pataas na, excellence at lahat, kailan, di ba, Yusek, meron ka dapat magaling na coach. Yung iyong mga medicina, equipment at lahat, etc., kompleto rin yun. Mayroon kang konting incentive, syempre. Hindi naman po pwedeng, nagte-training ka, halimbawa, wala kang man lang allowance or something. Yung mga ganong klase. Ito National Sports Associations natin, dapat tignan natin na mabuti kasi binibigyan natin ng pera yan, ha? Ganon, may pondo. Yes! Binibigyan ng Alam mo, Philippine Sports Commission. Kung Jonat ang nakikita ko na siguro pagbabago at i-address natin, sino ba ang chairman ng Philippine Sports Commission? Ayun, hindi po pwede talagang mapunta sa grassroots yun. Yun. Sino ba? Soiti. Ate Soy. Sino ba? Si Dicky Bachman. Si Dicky Bachman. Okay. Hindi pa paniwalaan sa grassroots yun eh. Baka Siguro, kalain kolonyalista. siguro mas maigi na sabihin ni Dicky Bachman, chairman. Baka naman boss. pwedeng magkaroon ng metric performance metric yung mga National Sports Association. Yes. At yung metric nyo ay hindi lang medalya, kung hindi ang basihan ng mga performance ay una yung dami ng madidiscover nyo na mga talent, tapos yung in your sports. dami ng international competition kung saan hindi lang itong local lang, pati international. International, yes. Gaano karami yung kanilang na ipanalo o nag-place kasi ang nangyayari ngayon, nakakalimutan na kung Jonat paring Pao, paring Edwin, yung sa baba. Yes. Kumbaga, pinabayaan na lang yung mga National Sports Association na hawakan nila, pero wala naman tayong nakikita na malinaw na resulta. Walang monitoring, walang... Pero magkano ba na budget doon? Alam ko, milyon ang binababa sa mga National Sports Association. At diba? saka hindi lang yun. Yung mga National Sports Association, may mga may mga incentives. Kasi pwede silang tax-free. Sabi mo ka sponsor yan, lalaki ng sponsors yan. Tax-free na medicines, equipment at lahat. Di ba, nagkaroon ng gulo dati, yung isang sports association, ang kanilang Adidas, pagdating dito, ano to? Bakit hindi naman Adidas to? Anta? Ano pangalan? Pero tax-free yun. Tax-free, Adidas dapat, ang lumabas dito na ibibigay sa mga atleta, Anta. Gawang Marikina. Ano nangyari doon sa budget, di ba? Ano nangyari sa budget? Anong nangyari sa budget? At saka, anong nangyari doon sa incentive? Silang tax-free. Yun lang. Saan ginamit? Ibig sabihin, saan ginamit yun? Mas marami pa official ngayon kaysa atleta yata eh. Hindi, alam mo, ang isa pa, alam mo, dapat talaga gawan ng kalendaryo ng Philippine Sports Commission yung ating mga atleta na sasalihan sapagkat napakarami ng kompetisyon na sinasalihan naman ng mga world-class athletes. Na kung ito ay nakaprograma at malinaw kung ano yung mga international competitions, napupunta sila doon. Dapat lumaban doon. Alam mo, wag mo natin isipin na yung mga yun ay junket. Junket siya kapag mas marami official kaysa doon sa player. Ganon. Diba? Pero kapag mas marami player, okay ho yun. Kailangan ho natin ipalaban yung ating mga atleta sa ibang bansa kasi doon ho lang natin malalaman
yung bagong style, yung kanilang klase ng kompetisyon, doon lang eh. Unless na lumaban yung mga atleta natin sa international arena, medyo mahirapan tayong makihabol eh. No? Tsaka sana ma-develop din. Sana may advocate din na lawmakers sa mga e-games. Sayang eh. Yung e-games, no? Ang e-game ba? Ano ba? Kasi Sport magiging ba yun? Olympic sport na yun eventually. E-game yung pabilisan ng daliri. Yun yun. By minds na lang yan. Ano yung sport Tsaka, doon? hindi, marami. Yung, Ano yung yung sport mga doon? games na Mind games. yung mga Warcraft, yung mga Okay. Ano yung shooting gumagalaw doon? Ano yung games. gumagalaw sa ganyan? Ano yung ginagalaw mo? Kamay. Tsaka Kamay. Kasi strategy sport kasi eh. yan. Saka isip. Mind game, isa mind game. Parang chess. Oh, lalo na pag mga team na Hindi ako, hindi ko naman kine-question. Tinatanong ko lang. Ano Hindi, yung, kasi ang sinasabi ko lang. pagkaintindi natin ng traditional na sports, yung talagang pangangatawan. Physical, di ano? ba? Kasi pareho lang naman yun eh. Repetitiveness tsaka muscle memory. Pag physical, yung purely physical like athletics, basketball, okay. gagaling ka, mas may advantage ka kung automatic na halos lahat ng movements Alam mo na ang movements Ganun din mo. pag mga e-games, sa mga computer games, sa mga Tama din, no? Kasi bagay, e-sports. kung chess ka, kamay lang din. Oo, e-sport, kamay lang diba? din. Yun. O, Pero tsaka utak, iisipin mo, diba? lalo na pag team game, ang bilis nung pacing eh. So kung hindi ka marunong sa placing, sino yung mga Kasama role mo, kung sino yung mga kunyari, kasama may mo. online medic, yung mga sinasabing attacker, shooter, sniper, kung hindi mo napipwesto yan at hindi nyo Talo napag-uusapan kayo. ng mabuti yan, matatalo kayo. Pero magagaling ang Pinoy. Nananalo tayo eh. Marami. Pwede Yun pala nga. yun, ano? Sport, Pero di ba kaya nga yung... E-sport. yung tier 1, yung kay Alodia, medyo nagkagirian yata sila Bakit? internally. Isa yun sa pinakamalaking esports companies, yung tier 1 entertainment. Ganun ha. Talaga pinopondohan yun. I guess kumikita na rin sila. Tapos napapadala rin sila ng mga e-games sa Ganun. Pero nagka-internal problem sila. Parang sinasabi ni Alodia, nag-iiba na yung direction nung mga ibang partners. Ay, iba na nga. Iba na, oo. Kasi ngayon, dati ito, Kumikita makikita mo kasi. sa mga UAAP, tsaka PBA, tsaka ibang mga Di ba sports, kumikita? makikita mo mga sponsors, bangko, Oo. mga, kunyari, mga warehouse, Oo. yung mga national bookstore, dati ganun. Ngayon, halos lahat makikita mo, kahit sa mga patch dun sa Oo. mga kunyari, mga boxing athlete natin, yung mga betting Oo. sites, so Meron. ganun nakarampant, ganun nakaano yung mga gambling. Hindi ko sinasabi na yun pumapasok, yung... pumapasok. Ang hindi ko problema sinasabing- yung e-sport na yun, baka lumabas din yan, sugal din eh, di ba? Yun Yun ang nga, problema, yun. di ba? Yun ang Doon nagiging- mabababo Yun yan. nga eh. Hindi ko sure kung yun yung issue ni Alodia, pero At saka baka andun kasi yung mahirap pera kayong eh. gambling eh. Pero yung pag-usapan natin yung legal na gambling, ano? Basahin ko muna kasi kailangan yung pakita natin yung legal. Oo, Huwag yan, yung legal illegal, yan. ha? Ito lang, ha? Milyong-milyong pa premyo ang naghihintay sa mga maswerteng bingo aficionados sa Paskong Big Time Bingo Milyonaryo, isang linked bingo games event ng PAGCOR sa darating na December 10. Tumataginting na 10 milyong piso ang garantisadong papremyo sa nasabing pabingo. Uy, pabingo pa lang to ha. Bawat kalahok ay may tsansang manalo ng 1 milyong piso bawat laro. 3,000 piso ang halaga ng bawat ticket para makasali. Bawat ticket ay may katumbas na 4 na cards kada laro para sa 10 games. Ang host site ng naturang pabingo ay ang New Coast Hotel Manila. Maaari ding sumali at lumaro sa mga sangay ng Casino Filipino sa Angeles, Bacolod, Cebu, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Madison, Mandaue, Malabon Grand, Olongapo, Tagaytay, Tagum at Talisay. Ang dami nun ha. Magsisimula ang Paskong Big Time Bingo Milyonaryo eksaktong 2:00 ng hapon sa December 10. Uy, abangan nyo yan ha. 2:00 ng hapon sa December 10. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag po lamang sa 0927-804-0304, 0917-551-8354 or 0917-843-0970. Ang oras po natin, 9:28 ng umaga. Champion, gawang peerless na 60. Good morning, Pilipinas. Nagbabalik po yung programa Executive Session. Samahan niyo po kami hanggang mamaya ikasabot kalahati ng umaga. Marami pa po kami pag-uusapan. Sumama po kayo sa aming talakayan. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Kasama po natin walang iba si Congressman Jordan de la Cruz, paring Pao Cabino,
paring Edwin Eusebio at yung iba, siyempre may mga kanya-kanyang lakad yung mga yan. Si paring Ed, malamang ano yan, yun. Hindi, bahay na. Hindi na. Bahay na. Si Ed, nag-upgrade na yan. Kalsada na, tsaka tuloy na yan. Kalsada, tuloy na ginagawa niya. Uy, para makasama ang ating mga Angry Birds sa text line 0919-282-6485, 0919-282-6485. Yan. Sabi ni suking natin to si Sir Avelino Navarro. Pati pala si Attorney Dodo, fan ng Katniel. Siyempre. Masama pa ho loob, hindi niya kumikibo. Isang kalahatit araw hindi nag-uusap yan sa DOJ. Dahil ang pinag-uusapan yung kay Kathleen. Tahimik. Hindi, pinag-aaralan namin kung ano yung Anong implications yan? Anong implications? May mental impact yan. Hindi, pero alam mo marami kasing issue nangyari itong mga nakaraang. Happy birthday muna. Sige, bati ka muna. Mga Happy birthday kung pwede. Sino ba may birthday? Yung chairman namin sa Class 68 High School at saka Class 72 College na Ateneo. Wow. Goody Hernandez. Happy birthday po. Ay, birthday na ni ngayon. Goody. Happy birthday, Goody. Siya ang ating ADB, representative ng Pilipinas sa ADB for 6 years. Ganun, ha? Nung panahon ni President Noynoy. At kumustahin din natin si Sen JB dahil malamang merong event si Sen JB. At merong nakasakay. Nakasakay siya ngayon. Si Sen JB kung saan ka man nakasakay ngayon. Dahil ikaw ang laman ng balita. FB at balita. Trending ka last week kaya nag-aabang sila ngayon. Baka meron na. Pero alam namin. Nakasakay ka. Kung saan ka man nakasakay ngayon, ay sana. Ano yung kanta nyo? Sasakyan kita. Yan. Yung ba kanta niya? Yan ang kanta doon. Masarap ang pagkain ng ni Sen JB. Yan. Yung mga pinupuntahan niya na kainan. Alam mo, maganda rin yung mga issue na yan. Pero alam mo, nagiging issue pa ngayon at tuloy pa rin ang laman naman ng balita na hindi pa rin matutundukan siguro. Ay yung issue nitong dito sa ICC. Ay yung ICC, pag-usapan natin yan sa ICC. Kasi nagkaroon ng 2 resolutions sa House. Yung resolution ng sa House ay pag-aralan yung pagbabalik natin. At yun naman ay kinumpirma naman ni President Marcos na it requires serious study. At kamakailan lang ay nagpadala din ng liham si VP Sara sa Department of Justice para ilatag doon yung mga legal arguments. Ang nagiging usapan na lang dito sa ICC, ang tanong kasi, yung ba mga pupunta rito na mga ICC ng prosecutors, dapat bang papasukin? At ang nagiging sagot ng karamihan ng tao ay wala naman daw balakid. Ayon sa BI, hindi walang balakid. Ayon kay Sec OSG at dating Secretary of Justice Maynard Guevara na parang ordinary visitors. Ako naman ang personal na pananaw ko doon ay tama naman yung sinabi nila na kung sila ay papasok dito bilang ordinaryong turista. Ano masama nun? Wala namang problema. As a matter of fact. Pero minsan sila ay pumasok dito at ang intention nila ay mag-imbestiga. Magmarites. Magmarites. Yan. Medyo may problema na tayo dyan. Diba? Pero alam mo, meron din kasi yan na meron din kasi yan na pamamaraan naman kasi pagdating sa issue ng immigration. Kung kilala yung tao at sila ay pupunta rito, pwede mo naman, bago pa lang sila umapak o pag-apak pa lang nila, tanongin mo na ano ba intention nyo? Di ba tayo, pag nag-abroad tayo, papasok ka sa immigration ng ibang bansa, hindi ba tinatanong ka, ano ba intention mo? Bakit ka nandito? Gano'ng katagal? Ano gagawin mo dito? Yung mga ganun pagsusuri, kailangan siguro kung sila papasok, ganun din. Wala po bang letter dumaan sa din inyo? sa pagsusuri. Di ba nagpadala ng letter, cartas letter man lang sa inyo na gusto nila? Sino magpapadala? ICC? Para... Ba't naman sila magpapadala sa amin? Wala naman tayo sa ICC na. Yun. Hindi, kung pupunta sila rito, unofficially or whatever. Ang tanong, ba't sila pupunta rito? Yung gusto ba ninyong... Anong tanong? Gusto ba ninyong punta ng Boracay? Ganyan ba yan? Oo, yan ba? Ano investigasyon sa Boracay, di ba? Boracay ba puntahan ninyo? Ano pa bang gusto nyo na tignan doon?
yung kung saan ipinanganak si Rizal, parang ganon. Parang, parang yan ba? gano'n. Medyo mabigat yun pag gano'n ang mangyayari. No? Medyo, Imbestigahan ninyo kung anong nangyari sa Mount Buntis kay Andres Bonifacio. Yan ba yung trabaho nyo? Hindi, ang punto lang natin is that kung while hindi sila pinipigilan na pumasok at wala namang pagpigil Walang talaga, pagpigil talaga. Yes. ang punto pa rin ay dapat suriin muna ano ba ang rason para kayo ay pumunta rito in the first place. Di ba? Kasi sabihin mo na sila ay imbestiga. Ay hindi pwede 'yon, di ba? Kasi dati, napunta na dito 2 beses yung reporter, di ba, yung sama ng buhok? Di ba? May reporter doon na dati. Parang nilipad ng hangin. Kano nilipad ng hangin, yung buhok niya. Ganon. Oh, di ba, nagsalita pa sa UP. Yung mga ganon. mga ganon. Yung mga ganon. But anong yan? gusto ipalabas, di ba? Oo. Pag ganon. So, kailangan siguro yung sa ICC, yung sa issue ng ICC, yung pagsali, Ibang pag-alis, issue yan, ibang ibang na issue yan. yan. Hindi na natin Ibang na pag-uusapan yan dito sapagkat yan, unang-una, ay merong implikasyon na legal na hindi pa natin naman Na pinag-aralan ngayon. napag-aralan ngayon at saka hindi pa rin naman nagkakaroon ng polisiya na Yes, malinaw, ano? yes. Kung paano yung legality dito pagbalik. Ang usapan naman ngayon ay yung mga investigador at tinatawag nilang special rapporteur, ano? O kung sila ay darating dito. So, ako naman, ang pananaw ko lang naman talaga dyan is walang problema na pumasok kayo, pero wag kayong magkakamamarites dito. Yun lang. Yun. Mas lalo na kayong hindi dapat nagmamarisol. Ha? Nanunulsol kayo. Ay, Marisol. Marisol. Ay, maraming ganun ngayon. Marami. Maraming ganun Yun lang ate yun eh. Maraming ganun ngayon. Yun yung lang Marisol. yun. Yun yung purpose nun. Oo. Hindi lang pang... Ngayon, kung ang gusto nyo imbestigan ay yung Katniel, kung bakit naghiwalay. Pwede. Punta kayo. Pwede kayo. Pwede. Hindi kayo makamove on. Pero kung pag pinag-usapan dito, yun ang ibang mga pag-imbestigahan nyo. Ay ba yan? Bawal yun. Huwag nyo gagawin yun. Kasi wala sa jurisdiction nila yan. Diba? Oo. Kaya siguro yung issue na yan, wag muna siguro kinakabayo ka ng iba eh. Inuunahan eh. Antayin muna natin Nagkakampanya may kampanya kasi. Antayin muna natin yung pag-aaral at saka yung Saka magandang di ba? direksyon, di ba? Mayroong resolution ng House, okay, pag-aralan yan. Sinabi ni Presidente, dapat masusing pag-aralan nito. Si Vice Inday, nagbigay ng kanyang sa argumento DOJ. rin. Maganda. At ito. least kasama ito doon sa pag-aaral at saka pagsusuri, di ba? Maganda nangyayari ngayon yan. Dapat ba? Hindi dapat? So, Pati yun. yung ninong ni Pao, Ha? dating Senate President Frank Drilon, ay naglabas din ng statement. Ano ka yun? Look Talagang alike ka mga yun. legal luminaries ang... si FMD. FMD, naglabas din, no? Naglabas Pero ng ang statement. kanila naman, iba naman yung punto de vista nila, Oo. no? Pero legal issue to eh. So, bayaan muna natin magandang itong mga pagsusuri na to na umabot muna ng isang konklusyon ng masusing pag-aaral para malaman natin kung talagang dapat tayo talaga bumalik, ano pa mamaraan, kung ang gusto natin ay bumalik o hindi bumalik, di ba? At ano ang gagawin natin doon sa patuloy na kumbaga parang pagsusuri sa atin nitong ICC. Marami pang issue yan. Tungkol dito sa mga ganitong mga issues na it will involve the whole nation flat. Maganda rin na nangyari ngayon kasi si Presidente, inumpisahan na rin natin yung tungkol dun sa exploratory talks tungkol sa pagbabalik ng peace talks. Yan naman, hindi na tapos yung peace talks. Kaya inopen up din niyan, pag-uusapan. Hindi, pero ito maganda yung peace talks na yun, Kung John, sapagkat sinabay ito doon sa nilabas na proklamasyon ni Presidente National Amnesty, on the National Amnesty Commission. Yes. So, tamang-tama, yung peace talk na to at meron pang kaakibat ito na amnestiya para dun sa mga iba't ibang grupo, no? To finally end. Well, sana, no? Hindi natin alam din kung paano tatanggapin ito. Basta ang punto lang dito, nagbigay na po ang Pangulo ng pamamaraan para magkaroon ng kapayapaan, at pagbabalik, kumbaga, isang bansa natin, pag-iisang as part of his unity message. Unity message, sana po ay part of the peace talks will be
positive na kasama dito yung paggamit na rin ng amnesty. Yes. Baka pwede na rin na maisama dito. Pero Magandang oportunidad ito. hindi natin kasi marami na nagbalik loob eh. Marami. Sa gobyerno, ang problema lang, ang daming nakabinbin din kasi na mga issues na kailangan tapusin. Cases. Lalo na yung mga cases. Kasi ang hirap kasi nagbalik loob ko sa gobyerno. Ikaw ba ay maging MI, MN, NPA, na gusto mo na magbalik balang buhay mo, pero may paano kaso ka magbabalik? May kaso ka naman. Mahirap talaga pag walang closure. Ginawa rin ng mekanismo para makabalik talaga sa lipunan. Kaya kagaya nung 2 beses, 3 beses nang pumunta dito ng mga kaibigan natin na nagbalik loob na yung mga yun, nagbigay ng certification ang mga security agencies at lahat. Pero yung mga kaso nila ay nakabinbin pa. Kaya kinakausap nila si Secretary. Ayun. Boying Kasi kung paano ba ang process niyan. Because you have to go to court, hindi ba? You have to go to court. Dati, ganun. Pero pag may amnesty na yan, then ano na yan automatic presidential prerogative kung ano man yung mga nakabinbin dyan. Na kaso. By presidential action, pwede na, mawala. Na yan. Mabaliwala na yan. So, dapat siguro yun talagang kaakibat ng pistok sa sana magamit talaga ng gusto. Under the amnesty proclamation ni Presidente Sec, ano ba? Babalik lahat yung all of your rights, political, civil, etc. Pag amnesty, yes. Pag nakalagay doon. Amnesty babalik Complete. yun. Of course. You can go back to politics. Amnesty, di ba? Pati yung political rights mo. I would suppose if they really want to talagang gusto na ibalik talaga sa lipunan, dapat lahat ng karapatan mo. Di ba? Na isang mamamayan, may ibalik sa'yo. May wasto. Hindi ibig sabihin ikaw, Edwin, pag may tatak na yung magmamarites mo, babalik ulit. Pero ang kasama lang dito, yung mga kasama sa grupo na yan, sa conflict. Yung conflict at na-identify naman sa proclamation, CCP, NPA members, MILF, MNLF, yung mga yan, at yan ang mga target talaga na mabigyan ng amnesty. Yung iba, kamukha nitong isang opisyal ng PNP daw. Iba yan. Na namaril. Ayan si Abong. Namaril, hit and run. Tumakbo. Hindi ka kasama. Tapos tatakas pa. Wala yan. Iba naman yun. Ito hindi kasama to sa amnesty. Hindi kasama sa amnesty. Ito kailangan ibang gagawin dyan. Krimen yan. Hindi, ito nagtataka lang ako. Paano nangyari na meron na palang dismissal order ito, pero bakit nasa active service pa? Yun ang mga questionable sa hierarchy ng PNP. Maraming ganun Maraming ganyan. In fact, and ayoko na lang magbanggit, pero maraming mga sensational na kaso po na kung saan na patawan na ng desisyon na dismissal yung membro ng ating kapulisan, at malaman-laman lang natin pagkatapos, hindi lang nabalik, na-promote pa. 'Di ba? Ano nangyayari ho dito? Ano yung sistema? Bakit nagkaganon? Kamukha nito na paulit-ulit. Of course, hindi natin nilalahat sapagkat meron naman talaga ding ibang mga kaso na although napatawan ng dismissal, talagang sa pag-review, talagang dapat naman sila, Pero marami din na kaso na napatawan na ng dismissal na dapat na talaga ma-dismiss, talagang nakita naman natin, kaya lang nakakabalik. Bakit active service na naman? Tapos promoted pa. Yun ang pinakamasakit dito. Kamukha nito, ito si Abong. Ano yata parang anong nangyari dito na pirmahan na ni Secretary Benhar. Abalas. Yung final, inapila yata sa office niya Mukhang nakita na yata yung folder, pinirmahan na final na yung dismissal niya. So, iba na yung tatakbuhan niya pa nagkataon, Pero yun pa rin, ang punta divis pa rin po ay bakit nakakabalik yung ibang mga... Nagkakaroon kasi ng yun nga yung dapat siguro linawin ni Secretary Abalos. Kasi PNP, halimbawa, dinismiss na siya doon. Pupunta sa Napolcom. Yun. Yung mga ganun o civil service. May mga workout silang ganyan Una, pleb, apila. Yung ang daming habang ina-appeal ba, ibig sabihin nun na pwede ka mamaril. Hindi, ang ibig sabihin may dala-dala ka pa bang baril nun? Hindi, ang ibig sabihin nun kasi dapat dyan, executory kagad yung desisyon. Pero, pag naka-appeal. Alam mo naman, di ba? Anong ibig sabihin na naka-appeal? Ibig sabihin ba nun nakabinbin pa yung desisyon sa iyo. Hindi, pero yung mga those things na
relevant sa iyo? Halimbawa, buds mo, baril mo, hawak mo pa ba yun o ano ba? Ay, ano pa yan eh. Ang usual dyan sa administratibo, Usually. kapag unless maging penal yun, or final, or immediately executory, hindi pa talaga ma-implement yung desisyon. Hindi. Mag-iintay ka pa. So, ibig sabihin, hawak-hawak mo lahat yung mga... Hawak mo pa lahat. At Susunod saka pa. nandun ka pa rin sa pwesto mo, nandun ka pa rin sa ginagawa mo pa rin. Yun ang problema ko minsan. Yun ang problema ko minsan. Diba? Sa totoo lang. Kaya nga sa proseso ng administrasyon sa disiplina ng tao, meron nga tinatawag na preventive suspension eh. Para yung mga nakasuhan, pwede munang suspindihin para hindi sila makialam doon sa kaso. investigasyon ng kaso. Kasi ang ginagawa rin naman sa kapulisan yun. Ilalagay ka muna dito sa holding area. Wala ka muna mga ibang... wala muna. Siyempre, kailangan mo ng relax ka muna dyan, di ba? Pero sana ganun. Sana ganun. Pero hindi lahat kasi nangyayari na ganun. Iba-ibang organisasyon, iba-iba rin yung pamaraan. May mga iba kasi na organisasyon, ibang klaseng holding area pinupuntahan. Ay, iba. May ilaw doon. Hindi, yung holding area na yung pinupuntahan nila, boss. Ano yun? May hinahawakan talaga sila. May patay sindi doon. May hinahawakan na bayong. Yan. Doon ka muna, boss. May touchy case ka. Yun ang problema. Yun ang problema doon. May attache case pa ba? May gumagamit pa ba ng attache case? Nakalimutan mo yung isang taga Laguna. Na dating sikat na dyan. Alam mo naman. Naka ano pa yun? Ganda buhok. Ganda ng buhok. Parang ano yan. Attache case. Hayop ang pamada nun. Hayop ang pamada nun. Parang dinilaan ng baka yung buhok nun. Pero nakahawak yun ng attache case. Attache case yun. At yan at iba pang bagay. Pag-usapan na, kailangan muna tayo mag-break. Ang oras po natin, 9:48 ng umaga. Suwabing-suwabe ang ating mga musikero ngayong Sabado na umaga. Live na rin po inyong barkadang sesyonista. Ako po si Atty. Dodo Dulay. Dito pa rin po si Congressman Jonathan de la Cruz, si paring Pao Camino, at si Prosecutor Edwin Eusebio. Good morning, boys! Good morning. Ito lang, good morning po sa inyo. Pero ang tanong ko lang po ay bakit na naman tayo nag-aangkat na naman ng mapakarami na namang mga agricultural products? Medyo... Ito lang, napansin ko lang kung Jonathan, pinalawig pa ng Department of Agriculture yung import permit sa galunggong. Pati isda talaga. Galunggong, sibuyas. Balik na naman uli yung sa sibuyas na naman. Meron na naman uling importasyon na naman dito sa sibuyas. Ako tanong ko lang sa inyo, yung pong sibuyas, for example, kilala po yan yung sa Bungabon. So ano ba siya? Alam natin na yun talaga yung Muñoz, talaga samba sa Muñoz din, na basta Nueva Ecija. Nueva Ecija, daming sibuyas yan. Taniman talaga yan. Ang dami namang sibuyas doon. Bakit natataas ng presyo dito? Tapos pag tumaas ang presyo dito, importation naman ang pangontra natin. Ang tanong dito kasi, ang gusto ko lang puntuhan, bakit ba tumataas kahit may supply? Siguro yun ang dapat alamin natin Ano ba ang nangyayari sa likod nung industriya at bakit umaangat yung presyo kahit na alam naman natin na meron naman kahit papaano may sapat naman na supply. Ito ang sibuyas ka, nag-harvest pa lang nga ito, di ba? Bigas, harvest season nga ng bigas ngayon Kita mo, balik na naman ang sa... nakikita nila, may umiipit. Magkano ba? 50 na naman? Pinohoard. 50 pesos na naman? May mga, ano bang nangyayari dito? No? In the case of sibuyas, ang pagkaintindi natin, unang-una yung cold storage. Yun, wala tayong facility na ganun. Yung facility na yun hindi available para doon sa mga meron tayong cold storage. Pero hindi available ang problema doon sa mga areas na yun, wala para sa magsasaka lamang, wala tayong kumbaga subsidy. Kasi napakamahal Napakamahal po na mag-arkila kayo ng kwarto doon sa ice plant para itago yung inyong sibuyas. Ano po nangyayari? Ito, sabihin na natin yung kalakaran. Ito po kasi yung kalakaran dyan sa industriya ng agrikultura. Yung pong ating mga farmers, yung pong talagang nagbubungkal ng lupa at nagtatanim. Ito po mga ito, wala pong kakayahan ito na magtago nung kanilang inani sa ice storage, sa ice plant. Wala.
Kaya Sa hawak, kamahalig Ano nangyayari ngayon? hawak sila ng mga Ang traders. ginagawa ngayon dito, meron po tinatawag na mga buyer, trader, Middleman. middleman. Hawak Ayan. sila. Ha? Ito po, alam niyo na po yung mga sino itong mga to. Bibilin po nila yung mga produce, mga ginawa at hinarvest ng ating mga maliliit na magsasaka, iniipon-ipon po nila yan. At yung pagkaipon po nila yan, sila po ang nagpapasok ng bultuhan dito sa mga ice plant. Kaya hawak nila. Kaya yung hawak produkto. nila ang merkado. Yes. Ano? Kasi Nagdidikta ng presyo. nabili na eh. Control nila yung demand Control at nila yung supply. demand and supply. Ngayon, pag tumaas ang presyo nito, doon ilalabas nila yan. 'Di ba? Kapag mababa ang presyo, boss, hold muna tayo, Tago tago muna. muna natin. Sila rin ang nagdadala nun. Yung ganun na manipulation. Dalawa ang dalawa ang nakikita ko dito impact kung John at paring pa o paring Edwin eh. Una, dahil sa merong ganong klaseng kalakaran, yung bili po sa mga magsasaka natin napakababa kung minsan. So yung mga pagbili nila, yung presyo ng pagbili nila, mababa na, wala na ng parang bawi na lang yung mga magsasaka eh. Break Ano? even. Yung Break even na lang. Tama, break even. Ang tubo, napupunta doon sa trader kasi sila yung nagko-control noong presyo ng produkto, no? Kung di ako nagkakamali, meron nagkwento sa akin ng isang magsasakay, parang ehemplo lang ho ito, hindi ko sinasabing ito po 'yon. Kunyari meron pong isang produkto, ang bili po sa magsasaka niyan sa pag nabumili ka ng mga farm gate. farm gate ang tawag doon, no? Farm gate, 35 pesos isang kilo. 35. Sa magsasaka. Pero pag yan po ay ibinenta na po dito sa Maynila o sa ibang lugar, yan pong presyo, umakyat na po hanggang 80. 80, 100 piso. Ganun po kalaki yung patong doon sa mga produkto na ito, yung mga magsasaka natin ng naghihirap, nagtatanim, nagbubungkal. Alam naman ng gobyerno kasi yung total na lupe magmula sa farm. Ibig sabihin, seeds, fertilizer, pati yung siyempre pang-maintain mo na sarili mo habang naghihintay ka ng harvest. Pagkatapos nun, food, yung storage, pagkatapos nun yung pagpupunta sa market, Transport logistics, na yan, transport at lahat. Alam ng gobyerno lahat yun. At ang Alam gobyerno, pala eh, at ang gobyerno, naintindihan din nila kung anong dapat nilang gagawin, including funding. Ang problema lang, Naintindihan ba to ni Secretary naintindihan ng lahat ng naging Laurel secretary. Laurel, ano? Lahat ng naging Secretary of Agriculture, including President Marcos, si Presidente mismo nagsabi na, ito ang gusto kong mangyari sana. Ito yung wo-workoutin natin. Ang problema, hindi natutupad yon kasi pira-piraso yung mga gawain ng mga iba't ibang government agencies na dapat comprehensive yun. So, ibig sabihin mo, Kong Jonat, para masolusyonan itong problema na to, hindi lang natin pwede iiwan sa Department of Agriculture lahat. Yung problema. Kailangan interagency ito. Sino mga ahensya kasama dito? Dapat ang Department of Agriculture, Ang lead dito, Department si of Agriculture. Presidente mismo nagsabi na siya, ito ang gusto kong mangyari sa atin, etc. Siyempre, iba-ibang mga agencies yan, hindi naman Presidente siya, hindi naman iisa lang kanyang titignan pag nagsabi na siya ng ganitong policy, ito ang kanyang gusto mangyari. Dapat yung iba, Gumana kayo. Ibig sabihin, yung follow-through, ayusin natin. Di palo pala kayo. Wala eh. Pero sino bang ahensya dapat nang kasama dito? So, kung DA, ano pa? Land Bank, syempre, funding yun Land Bank, funding. Funding. DTI. Syempre, kasama niyan. Department of That's Transportation. retail. Tapos DOTR for transport ng mga goods. DILG, local governments. Okay. Kasama ang local governments. Sino nagbabantay sa mga storage? Storage. Kasama dyan ang local governments at saka DA. DA din. At saka DTI. Meron bang regulatory power ang DA sa mga pagsilip sa storage? Meron ba? Meron sila. Ngayon may visitorial power ba sila? Sinabi na ni Presidente yung registration hindi kayo pwedeng basta-basta nagtatayo ng cold storage. Dapat may register kayo dyan kasi yung capacity ninyo malaman natin kung ano ba talaga yan. Wala bang batas na dapat i-declare nila kung ano laman? Meron yun. Meron dapat yun. DA Meron ba yan. natin? Kaya. Nasa rules ba yun o wala pa? O dapat gawan? Dapat gawan. Sinabi rin ni Presidente yun. Dapat i-declare nila laman ng cold storage. Pati yung local government. At ilan na nakatinatago nila doon, di ba? Pati yung local government kasi sila nagbibigay ng mga business permits at lahat Yung local government. So, meron yung inventaryo dapat. Pinapa-inventaryo na ngayon kasi
Yun ang utos ni Presidente kay Secretary Laurel. Inventaryo ng alin. Inventaryohin nyo lahat itong mga ito. Ng storage, ilan niya. Storage lahat, post-harvest ice plant, facility, post-harvest etc. Ano facilities, bang kulang natin dito? Oo. Kasi baka naman nagko-cold storage kayo, sa Pasay nyo inilagay. Ang kailangan nasa Bungabon. Tama. Yun, ang layo yan. Di ba? O kaya sa Mindoro, pwede rin doon magsibuyas. Wala palang cold storage doon. Sira rin ang power. Hindi, kaya nga ako, nakausap ko nga yung taga-Vietnam, yung ambassador sa Vietnam, for example. Ibang kanila. Sabi ko, Total. paano nangyari na ang Vietnam, pareho lang naman ng Pilipinas, nagtatanim kayo. Sabi ko, ano bang area doon? Sabi niya, pareho lang tayo, sabi niya. Yung area na magsasaka namin doon, sabi niya, pareho lang sa inyo yan, 1 hectare lang, na maliliit lang ito, sabi niya. Sabi ko, malalaki uso ba doon yung mga landed estate? Sabi niya, hindi. Mga small farmers lang ito. Pareho lang pala tayo. Ba't sabi ko na kayo nakakapag-export kayo ng bigas? Kami hindi. Sabi niya, ang problema ninyo sa Pilipinas, sabi niya, kami, sa isang taon, 3 beses kami mag-harvest. Kayo, maswerte na kung makadalawa kayo. Tapos sabi ko, paano nyo nagagawa yon? Sabi niya, yun nga, natuto nga kami sa inyo, sabi niya. Yun ang sampal. Yung kinuha namin ng similya galing sa inyo. Yun ang sampal. Sabi sa inyo, kinuha sa Erie. Oo. Ibig sabihin, ginagamit nila, ang gobyerno, tinutulak na gamitin lahat ng farmers, yun ng mga resilient seedlings na kaya mong itanim Hybrid. year-round. Kaya may supply daw sila tuloy-tuloy kasi actually oversupply. Oo. Kagaya niyan, Sek, parang Edwin at Pau. Yung tungkol sa rice na lang. Rice, ha? Oo. Ano ba mga inputs na sa rice? Seeds, fertilizer, irrigation, siyempre, water system yun. Importante yan. Importante yun. Post-harvest facilities. Para sa ano, hindi naman pwedeng ang post-harvest facility mo ay kalsada. Hindi naman pwedeng drying. Hindi naman pwede yun. Saan ka mag-store, warehouse mo. Nasaan yung mga... Mayroon din tayong lahat yan. So talagang ano talaga, talagang loop talaga yung loop Alam natin yun. all the way to from the farmer to all the way to the consumer. Yes. Yun ang kailangan Example, talaga. yung father-in-law ko, farmer yon, mais tsaka palay sa Pampanga. Yung fertilizer pa lang, kung bibili ka from private companies, ang mahal na. Parang isang bag na nakita ko. Almost Sa more ngayon, than 10K na yun. din yan. Pag-ganon. Meron naman tulong doon dumarating, pero not as much as they would have wanted to. Pag may disaster pa, pag may bagyo, damay din pati yung harvest. Kompleto yan, ha? There is a rice and corn program properly given all the funding by government. Saan napupunta? Yun ang tinitignan nga ni identified ni na presidente. Kasi alam mo, pag inisip mo, Kong John at paring Pao, paring Edwin, yung issue po na to ng agrikultura, napakalaki po ng impact nito kung masusolusyonan natin doon po sa quality of life at inflation rate ng Pilipinas. Kasi pag ganito yan ang importante po kasi yung halaga, presyo ng mga pagkain natin, mga agricultural goods, mababa. Sapagkat kung yan ay mababa, ang gastos po ng bawat Pilipino para makakain po ng 3 beses sa isang araw, napakadaling ma-achieve. Kaya nahihirapan. Kaya sinasabi natin may poverty rate, tumataas. Kasi nga ang number 1 metric niya ng unang binagbabatayan, nakakakain ba yung mga tao? Gutom. Kaya nga, ang dapat nga natin tingnan, at tayo po, kayo po, huwag kayong maniwala sa amin lang basta-basta, pag-aralin nyo po yung datos. Ang pag-aralan nyo po, ano ba ang presyo or halaga na ginagastos ng isang tao lang unang pamilya, ng isang tao, para po makakain ng 3 beses sa isang araw, base sa kanyang sweldo, minimum wage. I-compute mo kung magkano. Doon mo makikita kung mabigat ba sa tao yung kanilang ginagastos pang pagkain kaysa sa ibang bansa. Kasi for example, in Thailand, at in Vietnam, for example, yung halaga o porsyento lamang ng sweldo na ginagamit ng isang tao para makakain lang sila ng 3 beses ang araw ay hindi po lumalampas ng 10 hanggang 15% ng kanilang sweldo. Araw-araw, 10 lang hanggang 15% ang kanilang ginagastos. So, sa bawat 100 piso, yung kanilang 10 pesos o 15 pesos, nakakakain na po sila ng 3 beses sa isang araw. Ito ay ehemplo lang po, ehemplo lang. Itong pag-aaral dito, ayon sa datos dito sa atin, sa Pilipinas,
ang gastos ng Pilipino, pagdating sa pagkain, para lang makakain ng maayos kuminsan, umaabot yan hanggang mga 30%. Or Maybe almost, even more. Maybe even more. Para makakain po ng gusto sa tatlong beses ang araw. So kung ang sweldo natin 500, ang 30% doon, 150. Kaagad. Minimum kayo po. Alam ko, kumakain naman ako sa karinderya. Alam ko naman kung magkano ang Araw-araw, di ba? kinakain ko. 100. Kulang nga yun eh. Oh, 100 Baka isang pesos a day. kain lang yun eh, di ba? Napakalaki po na epekto. Yan pong presyo kasi ng pagkain, pag yan ay na-control mo, all the way down. Poverty, Laki ng impact niyan. food, quality of life, ang dami. Kagaya niyan, just to give an example. Coconut industry. Pinagpira-piraso natin, sinira natin yung sistema dyan eh. Tayo number 1 na coconut Dati, producer in the world before. Kaya may Ngayon, coconut. wala na, matatanda na yung ating mga coconut trees. We have to replant. Yung programa para sa oil mills, pati yung pa-harvesting at lahat, nawala na rin yun. Pinagbibili na at sinequester yung iba. Yung tungkol dun sa other processes na pwede sa coconut, ang daming kailangan dyan, hindi na rin natatrabaho. Ang dami na natin nawala. At ang pinakatalamak, Kong Jonat, yung land conversions. Yan, Isa yan. Isa pa yan. Land Ako, conversion. malalang problema yan. Pero bati muna tayo at magbe-break tayo sapagkat sasama po namin in a short while si Supreme Court Justice Philomena Singh dahil may halaga pong pag-uusapan tayo. Ito po ay first time po mangyayari sa ating bansa. Kaya pag-uusapan po yan. Pero bago yan, bati muna ako Ito, dami. kay 0625. Good morning. Kumusta po sa inyong lahat? Pabati kay Atty. Dodoy. Hindi Dodoy. Dodo lang ho. Dodoy! Oo. Dodoy! Pare, Dodoy. ito, alam mo, ito yung bumati sa akin sa labas ng Resorts World eh. Ah. Hindi, pa nga sabihin mo yung pangalan mo, text mo dito para makilala ko to. Ito, binati ako kasi nandun lang ako sa Yusek Resorts World. Dodoy! Oo, nagpakilala lang. Buti naman ako, alam ko yung number mo. Text mo lang pangalan mo, boss, para mabati ka rin namin dito. At saka ito lang, may text din galing kay 3607. PBBM wanted unity pero si Sen Bato naman gusto paimbestigahan ang bayan black, Makabayan Black kasi NPA daw. Pulis Kanya-kanya talaga. Kanya-kanyang Punto ano yan. Pero Oh. magbre-break po tayo kasi kailangan natin Ay. ipasok si Justice Singh. Ano? Bago tayo pamasok kay Justice oh. Singh. Happy birthday daw. Ito naman si Ding. Oh. Masugin ninyo akong tagapakinig at tagapakinig. Hindi ba lang nyo binabati ng happy birthday? Ding Diaz ng Malolos. Ikaw naman, Ding Diaz. Okay. Happy birthday, Happy Ding. Happy birthday, birthday. Ding. Ang oras po natin, alas 10 ng umaga. This time check is brought to you by AC. Good morning, good morning. Ano ba naman yung pinapatugtog niyo mga nalulungkot. Ito na, Pasko, huli, nalulungkot tuloy kami. Parang alala na namin yung... Katgil na eh. Okay, isa lang na natin kasi napaka-importante ng usapan natin ngayon. Siyempre, andito po ang aming pong special guest ngayong umaga. Walang iba kundi si Supreme Court Justice Maria Philomena D. Singh. Siya po ang chairperson ng JSCC o yung Judicial Justice Sector Coordinating Council, Technical Working Group on Processes and Capacity Building. Para papag-usapan po natin yung, ito po, napakaganda po ng usapan na to, on the National Jail Decongestion Summit na gagawin on December 6 and 7. Ano, next week na to no? Okay, good morning po. Good morning, Justice Singh. Good morning po sa inyo. Good morning, Yusek Dodo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong pag-anyaya. Kasama po natin dito, walang iba, si Congressman Jonathan Del Cruz, si Paring Pao Capino, at si Paring Edwin Eusebio. Justice, umpisahan po natin ito. Good morning. Justice. Ano po ba morning itong po. National Jail Decongestion Summit? Alam ko, kayo po ang nag-spearhead nito, Justice Singh. Itong sa Justice Sector Coordinating Council. Ano po ito, Justice? Opo. Unang-una po, yung Justice Sector Coordinating Council, ito po ay binubuo hindi lamang ng Supreme Court or Hudikatura. Kasama po natin dyan ang Department of Justice at ang Department of the Interior and Local Government. Meron po tayong tatlong principal convenors, si Chief Justice Alex Hesmundo, si Secretary Boying Remulla at si Secretary Benher Apalos po. Bakit po may Justice Sector Coordinating Council or JSCC po ang tawag natin dyan? Kasi po, nung sa mga nakakalipas na panahon, ang lagi pong reklamo sa atin napakabagal po ng usad ng criminal justice sa atin. Bago matapos po ang
isang usapin na kriminal, lubhang nagtatagal po, hindi lang sa husgado, kundi pati po yung pagkakapiit ng ating mga akusado at suspect. So dahil po doon, napagkaisahan po ng ating tatlong principal na baka we are going about our function in the wrong way. Kasi ang traditional po na pamamaraan ay yung tinatawag nating institution-based, no? Yung agency-based. Kanya-kanya tayo. Ayun. Hindi wala tayong usapan, wala tayong collaboration. Tuloy marami po sa ginagawa natin, minsan nakakaulit-ulit lamang. Tapos ang kadalasang nangyayari pag meron ng halimbawa reklamo yung taong bayan, nagtuturoan po. Sasabihin, kasalanan ng pulis yan, kasalanan ng piskal yan, kasalanan ng husgado yan. So nag-usap-usap po yung tatlo. Sabi nila, anyway, lahat ng ahensya na nasa criminal justice system napapasailalim sa ating tatlo, bakit hindi natin to gawing sector approach? No? So sama-sama na tayo sa pag-deliver ng justice services. Isa ang usapan, madali ang daloy dahil nag-uusap-usap at nagtutulungan. So ito, Justice, ano na to for the first time, parang ano na to, no? Ang ginagawa ninyo with the lead ng Supreme Court, yung interagency na, no? Parang ganun, no? Yes, oo, interagency. Kasi dati, alam nyo naman po ito, di ba? Yung tingin sa judiciary, lalo na sa Korte Suprema, hindi pwedeng makisalamuha kahit kanino, di ba? Parang baka ma-question yung independence or yung impartiality, sabihin kumikiling sa iba. Tama. So, pero ito, sabi po ni Chief Justice Esmundo, hindi ganon, hindi dahil nakikipag-usap tayo sa kanila, ibig sabihin nawawala na tayo ng independent o ng ating pagiging impartial, di ba? Kasi sa pagpamamagitan po ng pag-uusap, napapabilis po ang maraming trabaho at naiiwasan po yung pag-uulit-ulit ng mga steps sa ating trabaho o proseso na hindi naman kailangan at nakaka-contribute lang po sa paglaki ng kaso. At ito naalala ko, parang naalala ko, Justice, ito po yata parang kauna-unahan, ano, na ginawa ninyong ganitong klaseng summit, ano, or working group, ano? Yes. Opo, Yusek Dodo. Kasi alam nyo, nagpa-conduct po ang JSCC ng study. Ito po ay tinulungan po tayo ng European Union dito, GoJust. At sa study nila, lumabas po talaga kung gaano po talaga kabigat itong ating hinaharap na problema sa congestion. Year in and year out, naririnig na po natin yung statistics. Nakikita rin po natin sa TV madalas yung mga kondisyon sa loob ng mga kulungan o piitan natin. Kaya ito, once and for all, sabi ng justice sector, tayo na manguna. Anyway, nasa ating mga ahensya ito. Tama. At gawin natin itong National Decongestion Summit. Pero sabi nila, ibahin natin to. Itong summit na to, hindi lang tayo mag-uusap-usap. Alam mo na, yung karaniwan, palitaktakan, pagkatapos uwi wala naman nangyayari, ano? Wala naman nangyayari. So dito po, ihahain na po talaga ng JSCC ano yung gagawin natin sa mga darating na buwan at taon, no? Napatungkol sa... So, ang sinasabi mo, Justice, parang maglalabas kayo ng action plan na. Action na. Meron na. Buo na po yan talaga. Tapos, iyon po ang ihahain sa umpisa ng ating summit. At in the course of the 2 days, meron po tayong mga eksperto, both galing sa abroad at dito po galing sa atin, mga local agency actors natin, na magpapatunay na ito talaga yung mga solusyon na kailangan nating isa katuparan para po mapababa natin. Tatlo actually, Yusek Dodo, yung gusto natin gawin. Unang-una is to reduce admissions. Mabawasan yung mga pumapasok sa piitan. Ang alawa is to increase releases. Tumaas palalo yung bilang ng napapalaya. At pangatlo is to expand jail facilities and capacity. Yun po yung mga nasa plano. Parang napaka-ambisyoso, pero kaya po ba talaga to? Justice Singh, sa karanasan ninyo, alam mo to si Justice Singh, galing to sa talagang sa baba ito galing. Went through the whole from MTC. Judiciary. Talagang alam nito lahat ng sakit nangyayari on the ground. Ito, bulat sa katotohanan to si Justice Singh. Hindi ka mukha ng iba dyan. Hindi kagaya ng iba dyan na direct from the academy. Uy, wag naman. Hindi, wala akong sinasabi. Hindi bulat si Justice. Alam ni Justice. Hindi siya bulat sa nangyayari. The reality on the ground. Hindi, kaya nga, Justice Singh, ang nakikita nyo ba rito, kasi maganda yung sinabi nyo, no?
yung tatlong bagay, ano, yung sana bawasan yung pagpapasok, tapos yung naman marami tayong ipalabas, at sa ayusin yung facilities natin. Yan. At pero kayo, Justice Singh, sa inyong karanasan, no, at inyong, kasi kayo naman no, ay from the ground up, nalaman naman po niya problema. Ito po ba ay doable at ano po mga aksyon kaya na pwedeng gawin ng ating gobyerno kasama po ang judiciary, which is an independent branch of government, para po ma-achieve itong tatlong bagay na ito? Ano po sa tingin nyo ang mga pwede nating gawin? Alam niyo po, nung ako ay judge sa Quezon City, nag-umpisa po ako sa Metro TC, tas naging RTC po ako. Executive judge po ako. Ako po ay nagko-conduct ng monthly jail visit. At alam po natin, ang isa sa pinakamataas na mataas ang congestion rate ay ang Quezon City Male Dormitory. Grabe po doon. Binibisita ko po yung kitang-kita ko po kung ano yung pinagdadanasan nila doon, no? Kaya noon pa man, talaga pong pinag-isipan na po natin to na kung paano natin to masusolusyonan. Itinataya ko po ang pangalan ko dito, Yusek Dodo, dahil talaga pong pinag-aralan natin lahat itong mga pinopropose nating solution. At kung magagawa ba, kung kaya ba, kaya po natin to. Alam nyo yung iba nga, naumpisahan na, nagawa na. Gaya po nung, ito po, Department Order po to ni SOJ Remulla. Sabi ko kay SOJ, sabi ko, alam mo ba kung bakit ang daming nakakulong na preventive detention, yung binibistahan sila? Kasi kahit na meron tayong right to bail, ibig sabihin hindi naman heinous offense, pwede silang mag-bail. Hindi naman sila nakaka-bail, hindi nila kaya. Walang pambayad lang. Alam mo walang pambayad lang. Walang pampiyansa. Kaya alam nyo, ang ginawa agad ni SOJ, siguro 2 days after kami nag-usap, nag-issue siya agad ng department order. Tama po yan. Na yung for indigents, di ba, Yusek Dodo, binaba niya 10,000. Iyan na lang ang kailangan bayaran. Ngayon, baka sabihin ng mga kababayan natin, napakalaking halaga pa rin po ng 10,000 sa amin. Saan kami kukuha niyan? Pagka po surety bond, ano lang po yan, maliit na percentage lang po ng 10,000, hindi kailangan po 10,000. Pag surety bond yan, para mga daang piso na lang ho yan. Opo, iyon. Kaya napakaganda. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong JSCC, ang galing nito kasi magtatawagan lang yung mga principal o katulad ko, kausapin ko lang sila, agad-agad po yung kanilang tinutugon sa atin. May action agad. Kaya po, naniniwala po ako, kaya po natin. Bibigyan ko kayo ng isang example. Ang isa pong halimbawa ng gagawin natin, nandyan po sa ating plano for the DCON. Opo. Yung ating pong mga husgado, pag ina-arraign yung accused, no? Karaniwan kasi, a-arraign ka, sasabihin mo guilty or not guilty, di ba? Opo. Tapos pag-uusapan, magpiyansa ka ba? O gano'n, may pampiyansa ka ba? Gano'n. Ngayon, hindi na lang po piyansa ang ating mode, no? Para makalaya sila temporarily. Pag-iisipan na ng judge, depending on factors katulad ng age, katulad ng kasarian, katulad nung ikaw ba ay may sakit, ikaw ba ay isang buntis na nag-aalaga ng mga anak mo, wala kang asawa, yung mga gano'n. So depending on those factors, pwedeng huwag ka nang ipiit, huwag ka nang padala sa kulungan as preventive detention. Bibigyan ng iba like recognizance, no? Or i-release ka under the barangay chairman. Ayun, maganda, no? Meron na, no? Meron na may po. option. Kumbaga may option, hindi lang laging kulong. Meron na po. Opo, bibigyan natin ng options. Hindi lagi. Kasi ang fallback natin, ikulong. Diba? Ikulong. Hindi po kailangan. So ngayon, mamobilize po talaga lahat ng resources ng JSCC, yung atin pong mga community leaders, yung mga barangays natin, at yung ating mga LGUs, pakikilusin po natin para maging kapartner natin sila dito po sa mga ine-explore alam niyo, napansin ko, Justice Singh, Opo. Parang first time lang ito nangyari na napakaganda, at ako'y saksi dito, no? Napakaganda ng kooperasyon ng Supreme Court, ng Department of Justice, Department of Interior and Local Government. Of course, sa pamumuno ng napakagaling at napakasipag nating Chief Justice Alex Sismundo, si Secretary Boying Remulla, at si Secretary Benner Abalos. At siyempre, dahil sa iyo, Justice Singh, kasi nakita ko gano'ng kahirap yung ginagawa mo eh. Ang kumukumpas talaga dito, ito si Justice Singh. So December, Si Justice kailan Singh. itong December 6 and 7.
December 6. Kaya punong abala si Justice Singh nito Huwag natin masyadong pinapaproblemahan si Justice Singh. Congratulations. Congratulations. Sigurado suportahan ninyo ha. Huwag kayong matigas ang ulo sapagkat huwag nyo bibigyan ng problema yung aming boss na si Justice Singh. Kung hindi, may problema kayo. May kalalagyan kayo dito. Tandaan nyo, naging judge to mula sa baba. Alam niya kung ano nangyayari dyan. She knows if you are lying, it's Christmas. Pero ganda yung sinabi ni Justice yung progressive. Salamat, pero hindi ko po pwedeng i-claim yung kredito na yan dahil totoo yung sabi mo, Yusek Todo. Alam nyo, sabi ko, lagi ko sinasabi, now we are in a point in our history sa ating pong criminal justice system na everything is happening. The things that should have happened a long time ago, everything is happening now. I agree. Dahil po dun sa tatlong pinuno, dahil po dun sa tatlong pinuno, talagang lahat po sila all out. Alam nyo, karaniwan nakikita natin, di ba, parang pataasan, di ba, yung gano'n, or gusto nila sa kanila lang yung siyempre, credito. yung mandate nila, kanya-kanya lang. Kami-kami lang, gano'n. Huwag mo kami kausapin, yung mga ganun type, Oo, silang tatlo hindi. Ready sila mag-share ng credit. Binibigyan nila ng due acknowledgement yung ginagawa ng mga katulong nila. Wala po akong nakikita ganun, kaya sila po ang dapat nating papurihan. By the way, Yusek Todo, ipagmamalaki ko na rin po kasi sinasabi natin, ang hina-highlight natin sa GSTC sector approach, di ba? Hindi na lang tayo sector approach. Whole of government approach tayo. Kasi po sa summit, dadalo po no less than the President. Ay, ganun. Dati si Presidente Marcos. Wow. December 6, ha? Si December 6 President Marcos is attending. Wow, okay. Bibigay po niya ang buong suporta ng Executive Department at hindi lang po yun, ang legislature will be represented by the two heads. Dadating po si Senate President Zubiri at si Speaker Romualdez of the House of Representatives. Wow. So, ng government na po, lahat na po ng departamento ng ating gobyerno ay nakasusog dito sa gagawin natin sa DCON Summit. Sana, Justice Singh, ito lang inaasahan namin Sana yung action point na malabas doon sa summit, yun na sana ipresenta natin sa legislature, sa Congress, for purposes na not only of maybe an enabling law, pati funding. Funding ang pinaka-importante, Justice, Ay, meron na po. Kasama po yan sa ating, sa ipepresenta na action plan. Nandun po yung tinatawag nating legislative agenda. Po yung mga gusto ng JSTC, kailangan natin na i-draft nila ng mga batas o i-amyendahan na batas. At ano rin po yung pangangailangan natin in terms of budget. Ito naman si Ed. Ed, wag kang makisali dito kasi tinatanong niya kung pwede daw ba yung kabe-bail lang pwede rin sumama. Huwag kayong ganyan. Yung ka? Yung bagong bail daw, naka-bail. Kung pwede daw siya sumama. Huwag mo na isama yan, Ed. Nakakagulo ka. Kilala namin yan. Gusto yung bagong piyansa na yan na gusto ko isama dito. Pasalamatan na natin si Justice Singh. Pabayaan nyo lang si Justice Singh. Huwag nyo na isama yung mga ganyan. Pero ang galing ni Justice Singh, yung progressive manner. She wants to reform the correction system. Galing. Nakita ko in action si Justice Singh. Ibang klase. Kasi pag-report doon sa ibang bansa, yung kanyang paglatag, napakalinaw, napaganda. Ito magkapatid na to, magkapatid to saka si Yusek Berere ng DOH. Napakagaling pareho nitong magkapatid na to. Talagang ang idol talaga. Ibang klase. Ibang klase talaga. Congratulations, December 6. Salamat po. Marami pong salamat sa inyo. So, congratulations, Justice. Ngayon pala, kino-congratulations kasi just to put up the summit. Napakalaki na ng trabaho na gagawin ninyo. Yes. Okay lang po yun. Basta nakikita naman natin yung resulta. Nawawala na rin po yung pagod natin. Ang mahalaga po habang may pagkakataon tayo, magawa po natin lahat ng kaya natin. Wow, very good. Ito ba, Justice, tanong ko lang, huli na lang tanong kasi at least malaman lang ng publiko. Yung po bang mga ibang tao, public, pwede po bang silang umattend? Pwede po bang makinig, makilahok yung ating mga public dito sa inyong summit? Opo, Yusek. Nako, ito po, dahil nga dadating din dyan ang ating Pangulo at ang ating mga pinuno sa legislature at saka sa executive at sa judiciary, minabuti po namin na i-live stream po ito. Ayun, i-live stream naman pala Pareho po sa Facebook saka sa YouTube para lahat po ng mga kababayan natin, lalo na yung may mga kapamilya, mga mahal sa buhay na napitiit, pwede po sila makinig, manood para maintindihan nila na yung ating gobyerno meron pong ginagawang konkreto para sa kanila. So, ipopost po
po namin, Yusef Dodo at ating mga kasama, ipapadala ko po sa inyo yung ating mga Link. links doon Yung link. sa ating live stream para Yes. po sana matulungan nyo kami sa pag-disseminate. Yes. Ayun, Alright. yun po, yung publiko po, kayo mag-live stream kasi sigurado meron din po, pwede rin kayo mag-post dyan ng chat Yes. Sumama po Pwede kayo dito po, sa pwede po napakagandang mag-post ng summit na ito. comment. Opo, pwede po mag-post ng comment. Yeah. Yun, Yun. ayos. Okay. So, Justice Sin, kayo po ang huling mensahe sa ating mga kababayan tungkol dito sa ating Decongestion Summit, Justice Sin. The floor is yours, Justice. Salamat po, Yusek Dodo, at sa mga kasama. Mga kababayan, alam po namin kung anong sitwasyon ng mga kapatid natin na nasa mga piitan po natin. Ito po ay hindi problema na bunga ng hindi pagtatrabaho. Masasabi ko po yan sa inyo dahil ako po 21 years na po akong judge at nakita ko na po yung sitwasyon nyo noon pa. Noon pa man pinapangarap na po natin na magawa natin to ng paraan at solusyon. At ngayon po, ito po, hindi na po kami mahihiyang lumapit sa inyo. Bigyan nyo kami nitong isa pang pagkakataon dahil ito po talaga pinapangako namin sa inyo. Meron pong magiging bunga ito na maganda para sa inyong lahat. Magtiwala po kayo, samahan nyo po kami at suportahan nyo kami kahit po na lang sa panalangin ninyo para po maisakatuparan po natin lahat itong magagandang plano natin for decongestion of our jail facility. Yun, Alright. narinig nyo ang ating maestrado ng Korte Suprema, si Justice Maria Filomena Singh. Pareho ko to, galing sa kalendaryo ang pangalan nito. Oo. Thank you po, Justice, sa Thank inyong you. pagpapaunlak sa amin at Salamat. mabuhay po kayo, Justice. Thank you po sa Maraming inyo. po salamat. Mabuhay din po kayo. Salamat Thank you po. Thank you Good po. morning po, Justice. Morning. Maraming So Bye-bye. yun po narinig po natin si Justice Singh ng Supreme Court na siya po punong abalatolo. Talagang sipag dito. Nakita ko magtrabaho ito si Justice Singh na Ibang sipag. klase, ibang klase. At iba-ibang mga initiatives. Pero wala na po tayong oras. Bago tayo magtapos. Bago tayo magtapos, sige, paspasan mo na. Ito muna, ito muna. Ano? Unang-una, Oh. advance happy birthday to General Benji Acordan Jr. Ayun. Eto, Meron meron. PNP at bukas yun. Tapos, at sa ano rin, December 7 to 11, Ayan. after the December 6 and 7 ng summit, ay magkakaroon yung Association of Firearms and Yan. Ammunition Dealers Oh. ng 29th Defense and Sporting Arms Show sa MX. Ano to? Okay. Saan to? At babatiin ko din isang kaibigan natin, si Boss Benji. Benji Ramos, Of course, magbe-birthday. happy birthday, Benji. Eh, boss. Birthday. Of course. Next week, birthday Next na. week, ni Benji. Kung di Benji kayo Ramos. imbitado, Hindi nyo alam. Para ikaw lang. Pag hindi kayo, hindi, joke lang. Hi, Boss Boss Benji, Benji. the big boss, big boss yan. birthday. Happy birthday, Boss Benji. At sa ito lang, huli lang, para lang mabasa natin yung ating mga text. Ito naman si 3999. Ang problema kasi, ang subsidies binibigay sa mga retailers. Yeah. Ayun, yung fisheries modernization talaga. Kailangan, sabi naman ni 6041, good morning, retired employee po ako. Baka pwede pong matulungan niyo po ako. Ayun, yung problema yun, idadalhin po natin yan. Itong mga At ito. siyempre, galing kay Mrs. Nakikinig. OG ng Nakikinig. Fairview. Sabi niya, good morning, Sessionistas. Sabi daw ni Solgen, CHR can cooperate with ICC Yeah. on the drug war. Wag muna ho nating pag-usapan yan. Next week natin pag-usapan yan. Oh. Pero kulang tayo sa oras. Magpaalam ka na. Ito, Rice. ikaw. Paalam ka na muna. Ikaw. Ako po si Edwin Eusebio. Maraming salamat. Until then. Maraming salamat sa mga nakikinig sa atin. Si Summer, si Bong Belica at saka si Rito Marcos. Okay. Ito po inyong kaibigan, Jonathan De La Cruz. Sa mapagpalang araw sa atin lahat. Ako naman po si Paolo Capino. Happy weekend po sa inyong lahat. At ako naman po si Atty. Dodo Dulay. Salamat po sa inyong pag-overtime. Sama-sama sa overtime ngayong umaga. This executive session is now adjourned. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Ang balitang Thank you.